Ganun lang kasimple. Tapos i-off natin. Ganun, pag on, tapos off. On natin. Ngayon i-off natin. Yan. Hello guys! Welcome to my channel sa Joshel Pernas TV. Gusto ko lang i-share sa inyo at i-demonstrate sa inyo itong na-order ko sa online shopping. Papakita ko sa inyo guys, ito siya ay remote relay. Online shopping dito sa Saudi Arabia. Dalawa yung remote niya guys. Ito yung remote relay natin. I-demonstrate ko ito sa inyo kung paano natin ito ikabit sa ilaw at saka sa relay at saka sa contactor. Ito kasi sa guys, nung na-order ko, wala na siyang manual guide. Bali, mayroon lang siyang diagram dito sa likod. Ito siya. Ito yung diagram niya sa likod na dapat nating sundan. Direct na ito, wala na siyang calibration. Bali, pag i-on natin ng remote, ang A, yun ang start, ang B ang stop. Kasi na-try ko na kasi to. Gusto ko lang i-demonstrate sa inyo. Ngayon, ang gagawin natin, i-connect natin to ngayon. I-connect natin to ngayon sa pilot lamp natin at saka sa relay at saka sa contactor para makita din ng mga baguhan kung paano natin i-connect. Ngayon guys, baklasin natin to kasi wala sang terminal lag dito sa labas. Ang terminal niya ay nasa loob. Subali ito na yung kinalabasan niya, no? Kung makikita natin. Ito siya. Bali, ang indication niya guys, andito lang nakalagay. Bali, ganito ito. Bali, ganito. Ganito ang forma niya. Kung makikita natin. So, ito yung line 1 natin. Ito yung line 2 sa taas. So, ngayon, umpisa natin itong ikabit. Para sa safety purpose guys, dapat gumamit tayo ng rubber gloves. Para hindi tayo kapitan ng kuryente just in case na magkaroon ng short circuit. Protection na rin ito guys para hindi tayo ma-kuryente. Ngayon ikabit na natin. Ang una nating ikabit dito sa line 1. So para hindi kayo ma-confuse guys, tingnan nyo lang yung pattern. Yung ano niya dito, yung nameplates niya. Mayroon kasi iba, i-calibrate mo pa. Ito kasi, iba ang design nito eh, diretso na. So, ikabit natin. Ang design kasi nito guys, ito yung line 1 natin, ito naman yung common dito. Dito ang common niya. Ikabit natin dito, ang line 1, mag-jumper din tayo ng common. Bali, dalawang cable ilagay natin. Medyo maliit kasi yung ano niya, yung slot ng terminal lag, kaya kailangan lang natin pagtiyagaan. Tapos sigpitan natin. Dapat guys, sundan talaga natin yung diagram para hindi tayo malilito. Ito kasi yung diagram eh. Makikita nyo dito. Ito na yung line 1 natin.
Ito naman yung ilagay natin sa common. May common kasi to. Ito yung common natin dito. Dito natin ikakabit. Ipitan natin. So okay na, no? Okay na ang line 1. May jumper na rin tayo dito. May jumper na rin tayo. Ngayon, ang isusunod natin, ang line 2 naman. Kakabitin natin itong line 2 natin. Ito siya guys, in order ko, to 20 volts ito. 10 ampere lang ang capacity niya. Kung sa output is 10 ampere lang. So kung ang ilaw mo 1 ampere, ang kaya niya ay 8 ilaw. Kasi sa electrical code kasi dapat 80% lang ang gagamitin mo. Maximum niya kasi is 10 ampere. Huwag natin isagad sa 10 ampere. Ang gamitin natin 80% lang. Ibig sabihin, kung 1 ampere yung isang ilaw, ang ikakabit natin dito ay 8 ilaw lang. Huwag natin isagad na 10 para hindi naman magkakaproblema yung device natin. Ngayon, ikabit na natin itong line 2. So mayroon na tayong line 2 guys, no? Ito na yung line 1 natin, ito na yung line 2 natin. Ngayon, ikabit naman natin tong pilot lamp. Paano natin ikabit dito? I-direct natin ikabit. Kasi ito maliit lang naman ang ampere nito, hindi pa umabot ng 1 ampere ang isang ilaw. Try natin ngayon ikabit kung paano ito ikabit. Una natin ikabit guys, dito sa power nga. Ito yung power natin eh. Make sure naka-off mo na yung breaker. Ito kasi wala pang power to kasi naka-off pa. Ikabit natin to dito sa, ito yung line 1 natin, ito yung line 2. So ang line 2 ikabit natin dito. Ipitan natin. Tapos ito namang line 1, ikabit din natin dito sa line 1. Ito siya guys, direct to siya na to 20 volts. Kasi itong pilot lamp natin na ginamit ay to 20 volts din. Dapat match lang sila. Huwag tayong gumamit ng 110 volts para hindi masunog yung ilaw natin. Para hindi rin magkakaroon ng problema itong device natin na remote relay. Ngayon, paano natin to ikabit? Ikabit natin to guys sa normally open ng relay natin. Kasi pag mag-activate ito, pag i-press kasi natin itong A, pag mag-activate siya, ang normally open magko-close, ang normally close mag-o-open. So ikabit natin sa normally open itong ilaw natin, itong pilot lamp, indicator lamp. Tapos ang line 2 nito, idiretso din natin sa line 2 dito sa sa line 2 ng power supply. Ngayon, itong line 1, ikabit natin ang line 1 sa normally open dito. Kabit natin. Tapos, sigpitan natin. Dapat sumunod lang tayo sa procedure.
Sumunod lang tayo sa diagram kung saan nakasulat. Kung saan nakasulat dito, sundin lang natin. Kaya nga pala guys, itong pilot lamp natin, naka-parallel connection lang ito. Ito na yung diagram niya. Kung makikita natin, ito lang yung diagram niya, no? Ito yung line 1 and line 2, naka-parallel connection lang siya, no? Ang X1, X2, X1, X2 ang kung saan ikakabit natin yung wire, no? Kung makikita natin sa diagram, parallel lang siya. Bale ito, nakaparallel lang. Ngayon okay na, nakabit na natin. Ito naman ngayon, ikabit natin to sa line 2 na ito. Kabit natin dito sa line 2. So mayroon na guys, no? Nakabit na natin. So i-try natin ngayon ng pailawin. I-on natin tong power supply niya. Ayan, naka-on na yung power supply. Ito yung remote na dalawa ang remote niya. Pwede natin gamitin. Kung pindutin natin tong letter A, iilaw tong indicator light natin. Ito siya guys, ito 20 volts ito, no? Ang supply natin direct dito sa relay. Try natin. Yan, umilaw siya. Ang range na kayang maabot nito ay 100 meters sa open field. Pag i-off natin, ang letter B lang ang pindutin natin. Yan. Pag i-on natin, ganun lang kasimple. Tapos i-off natin, ganun lang. I-on natin, off natin. Ngayon, i-try naman natin sa relay natin. Itong relay na ito. Try natin. I-try natin ngayon sa relay kabit. I-off muna natin yung power. Tanggalin natin to. Tanggalin din natin itong ilaw. Okay na, natanggal na natin. Ngayon, itong relay ikabit natin. Maglagay tayo sa line 1. Tapos line 2 din. Ikabit lang natin sa coil ng relay natin. Itong relay natin is 220 volts din. 230 volts, walang problema. So, ikabit lang natin to sa line 1. Ikabit natin. Tapos, ito namang line 2 natin, lagyan din natin. Tapos, itong line 2 natin guys, idiretso na natin to sa line 2 sa power supply natin. Kasi 220 volts naman yung ginamit natin. Ang relay din natin ay 220 volts. Diretso na natin dito. Tapos ito naman, the same procedure pa rin. Ikabit natin to sa normally open. Dito natin ikabit. Ngayon, paano naman kung ikabit natin tong pilot lamp sa relay natin? Ang pagkabit dito sa relay guys, ilagay lang natin sa normally open.
ikabit din natin to. Ilagay natin sa normally open tong isa. Dito natin ilagay sa normally open. Kabit natin dito sa normally open. Tapos ngayon, ito naman, ikabit natin to sa line 2. Pwede rin natin dito ikabit sa line 2 ng relay natin. Tapos ito namang line 1 natin, mag-jumper tayo dito. Mag-jumper tayo sa relay ng A1 papunta sa normally open para sa contact niya. So mag-jumper tayo. Maglagay tayo dito. Dapat guys, hindi talaga magkakasalubong yung pagkabit natin para hindi magkakaroon ng short circuit. Ganun lang ang technique sa pagkabit. Tapos ilagay din natin dito. Kung saan yung contact ng normally open, doon mo rin ilagay sa normally open sa contact niya. Kung saan nakakabit yung pilot lamp natin or indicator lamp. Okay na, mayroon na siya, no? Ngayon, i-try natin ngayon i-on. So, na-on na natin. Try natin i-on. Ito yung relay natin, no? Pindutin natin. Ayan, umilaw yung pilot lamp natin. Gumana ang relay. Pagpatayin naman, mamamatay ang relay, mamamatay din yung ilaw natin. Ganun lang kadali. Ikabit ang pilot lamp sa relay natin. Ganun, pag on, tapos off. Ayan. Pag tumutunog yung relay, ibig sabihin nag-activate yung relay natin. Ayan. Off natin. Ayan. Ngayon, i-try naman natin kung paano to ikabit sa contactor. Pag ikabit natin sa contactor, guys, the same procedure pa rin, no? I-off natin yung breaker. Para walang kuryente na papasok. Tanggalin natin to. Tanggalin din natin dito. Tapos tanggalin din natin ito dito. Tinatanggal na, no? I-try naman natin sa contactor. Ito yung contactor natin. Ito yung line 1 at saka line 2. I-try natin ikabit. The same procedure lang, no? Ito siya. Ikabit natin to sa normally open sa A1 ng contactor ito. Lagay natin sa A1. Okay na, no? Tapos ang line 2 nito, i-direction na rin natin sa line 2. Ilagay natin dito. Ang line 2 nito, ilagay natin sa A2 ng contactor. Ganun lang ang procedure nyo, guys. Pigpitan natin. Yan, okay na. Ngayon, paano naman natin ilagay itong pilot lamp sa contactor? The same procedure lang, ilagay natin to sa line 2. Unahin muna natin itong line 2 sa sa pilot lamp. Ilagay natin to sa line 2. Ang line 2 natin is A2.
Idiretso na natin dito sa A2 ng contactor. Higpitan natin. Tapos ito namang sa A1 natin, mag-jumper naman tayo. Tanggalin na natin itong jumper na cable. Ilagay natin to sa A1, mag-jumper tayo sa normally open para sa contact niya sa pilot lamp. Sa normally open natin ilagay guys, no, sa 13 at saka 14 ng contactor. Ilagay natin ang relay. Tapos sa 13 and 14 ilagay natin ang pilot lamp. Kasi yun kasi ang normally open ng contactor natin. Ilagay natin dito sa normally open din. Itong line 2 or X2 ng pilot lamp natin. So nalagay na natin, ganun lang kasimple, no? Nilagay na natin. Pag mag-activate ang contactor, iilaw din ang pilot lamp natin. Ngayon, lagyan natin ng power. Pindutin natin. Ito yung relay natin, no? Pindutin natin. Ayan, gumana yung contactor. Umilaw din yung natin, pilot lamp. Off natin. Ayan, on natin. Ang range na maabot nito guys hanggang 100 meters sa open field guys. Ngayon, i-off natin. Yan, try natin ulit. Yan, off natin. Ayan, try natin ulit. Off natin. Ayan. Ganun lang sa kasimple at ganun lang kadali ang connection nito guys. Ngayon, kung mayroon man kayong tanong tungkol sa video na ito, maaari po kayong mag-comment para naman mabasa ko at masagot ko ang mga katanungan ninyo tungkol sa connection na ito. Sana guys nakatulong ito sa mga baguhan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, maaari po kayong mag-subscribe, paki-press na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo guys. Sana makatulong ito lalo na sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.